politika, sinasabihan ho ng POK. Asawa ni Senador Robin Padilla na si Mariel Padilla, sinabihan ho ng POK nitong mamang ito. Itong babaeng masasabi ko diretsahan na, diretsahan sasabihin ko, itong babaeng ito ay walang pinagkaiba sa mga POK. Yan, walang pinagkaiba yan sa mga POK. Alam niyo na yung sunod nun. Paano mo nasabi na ganun nga itong si Ate Mariel? Meron ka hubang ebidensya? Meron ka hubang testigo na nakita mo na ganito nga yung kanyang personalidad? Ang paratang mo, kuya, hindi maganda. Yung dila mo, hugasan mo. Masyado na ho, nabubulok yan. Bulok na ho yung bunganga mo. Umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte, mas lalong eto si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi ngayon, it's either you are against or you are for eh. Walang gitna eh. Yung mga Tama. gitna, nayayari, nakakasuhan. So talagang dito lalabas eh kung sino yung okay, sino kalaban. Kasi titingnan natin kung paano mag-evolve itong situation. And I am praying na sana basta mabuti silang kalagayan. Apat. Or controlled or Their movement is restrained. Aray. Yun yung impression na nakita ko doon sa conversation nila kasi nag-video call. No? so nirecord yung dito po? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ho. Yung matapang ho na bulager. Mukha hong hinahanap na. Hinahanap na ho ng mga kapatid nating mga Muslim kung saan daw ho naroroon. At baka ho, siguro, alamin kung ano yung mga pinagsasabi. Hindi lang naman daw ho yun pala ang narinig nyo. Meron pa ho pa palang mga bagay-bagay na hindi pa tayo nalalaman. Patungkol ho ito sa asawa ni Senator Robin Padilla. Dinamay din. Antindi mo talaga, bulager ka, nang dahil sa pera, nakakagawa ka ng kasamaan, sabi ni Aling Ledesma. At yan ang papasadahan natin maya-maya at alamin muna natin kung ikaw ba i-endorso nito, ha? Yung nakikita nyo sa screen. Papayag ka ho ba magpa-endorso dito sa mamang ito? Anak ka ng tokwa ka, Papayag ho ka ba nga ikaw yung itaas ang kamay para tumakbong pagkapangulo? Sirang-sira yung pangalan nito eh. Baka lalo lang ho magka-leche-leche pag nag-endorse ho ang mamang ito. Di ba? Lalo ho magkakalintik-lintik pag sino i-endorse nito. Dahil tignan nyo, negative 27, papalapit na ho ng negative 40. Ang trust rating nito. Kaya magtigil-tigil. Kung kayo wag na kayo umasa. Wag ho kayo magpa-endorso dyan. Sigurado masisibak at matatalo ho kayo. Ngayon punta ho tayo dito sa mga bagay-bagay. Naku, problema. Yung apat ho nagrecant ho o yung bumawi ho ng kanilang mga testimonya, mukha ho hindi na maganda ang sitwasyon ayon sa video ito. Ito sinasabi natin Mukhang nagpagamit sila ngayon. Meron hong balita dito si Atty. Baligod na hindi ho daw maganda. At hindi na rin masabi kung nasaan na ho yung apat na ito. Ayan! Mukhang pinangakuan lang kayo. Hindi, pwedeng mangyari. Bakit? Alam niyo ho ba, pag nagpadala ho kayo dyan at sasabihin, sige bumaligtad ka, ito kalakip niyang pera. Hahawakan ka na sa leeg niyan. Tapos, ang masaklap nun, hindi ka pabayadan. Ito nga, ang nangyayari ngayon. Lumalabas ho ang balita na hindi na ho mahagilap kung nasaan daw yung apat na nag-recant. Ayun sa video yan pero siyempre, bago natin pasadaan lahat yan, andyan po yung join button.
Kung gusto mong maging mauna at unang-una ka sa ating mga upload videos, pumindot ka na dyan. At sa dulo ng ating video, siyempre, yung shoutout segment natin, hindi ho yan magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout sa inyo. Bastos din po ang bunganga ng mamang ito. Oh, ito ho. Mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito, Ito. Ito siya. usapan po natin. Yan. Ayan na Ito naman pong siya. Wait lang. Masyado ka nagmamadali. Darating din yan. No? Relax ka lang. So, pasmado din po pa talaga ang nguso at bunganga ng mamang ito. Hindi lang pala pagkikriticize ang ginagawa nito sa mga politiko. Pati ho, hindi ho kasali. At wala hong kinalaman sa politika, sinasabihan ho ng POK. Asawa ni Senador Robin Padilla na si Mariel Padilla, sinabihan ho ng POK nitong mamang ito. Kung hindi ba ho bastos ang bunganga, wala ka bang anak o wala kang asawa? Saka kung matigas ka talaga, sabi ni Aling Ledesma, magpakita ka. O tanggalin mo yung maskara. Sabi ni Aling Ledesma, huwag kang magtatago sa maskara kung talagang matibay ka. Kasi yung bunganga mo, kung hindi lang pasmado, mukhang sinisilihan na. Makapagsira lang ng tao. Ibang klase mo, paninira nito, panoorin nyo ha. Tapusin nyo yung video na ito. Masasabi nyo na ang taong ito, hindi pangkaraniwan. Meron hong sapi sa utak ang taong ito, sabi ni Aling Ledesma. Panoorin nyo. Ating katangahan, kabubuhan, nito pong asawa ni Robin Padilla na si Mariel Padilla, na kung saan ay talagang up to sawa kung maglustay sa pera ng taong bayan. Alam nyo, sa totoo, Paano mo nalaman na naglustay? Wag ho kayong pala judge ha. Masyado kang husgadero. Diba? Paano mo nalaman na nilustay ni Mariel Padilla ang pera? Saka kung meron man silang gastosin, wala ka na doon. Unggoy. Wala kang pakialam doon. Makasira ka lang. Kala mo kung sino ka eh. Tuloy mo yung kahayop pa na sinasabi mo. Yung mga kadimo. Sorry. Yung bunga, yung bastos mo bunga nga. Nasupalpal ka ho ng kapatid nating Muslim. Di ba? Yung bastos mong bunganga, yung hindi mo hindi mo nga mapakita yung mukha mo eh. Di ba? Huwag ka hong ganyan na maninira ka na lang basta-basta. Ang tao, si Mariel Padilla, hindi po politiko. Kung magkikriticize ka o gagawa ka ng kritisismo doon sa kinaasaran mong mga politiko, doon lang. Huwag kang lalampas sa boundary. Ibang klase ka, mama ka. Tingnan nyo ha, tinawag nitong POK. totoo lang, ako nangihinayang ako sa pera natin eh. Kasi yung pera ng taong bayan, napupunta lamang sa bulsa ni Mariel. Na kung saan ay galing sa taong bayan yung perang nilulustay niya. Ngayon, itong babaeng masasabi ko diretsahan na, diretsahan sasabihin ko, itong babaeng ito ay walang pinagkaiba sa mga POK. Yan, walang pinagkaiba yan sa mga POK. Alam niyo na yung sunod nun. Paano mo nasabi na ganun nga itong si Ate Mariel? Meron ka hubang ebidensya? Meron ka hubang testigo na nakita mo na ganito nga yung kanyang personalidad? Ang paratang mo, kuya, hindi maganda. Yung dila mo, hugasan mo. Masyado na ho, nabubulok yan. Bulok na ho yung bunganga mo. Wala hong kinalaman si Mariel Padilla sa mga inaakusa mo. Di ba? Ano kinalaman ni Mariel Padilla sa mga ginagawa mo ayoko na ho magsalita ng hindi maganda. Bastos talaga ang bunganga ng mamang ito. Ngayon, ito baka mamaya magulat na lang tayo. Si Senator Robin Padilla, pag napanood ho ito, hindi ho ito palalampasin. Bakit? Ano kinalaman ng asawa niya dito? Ano? Sige nga, kayo tatanungin ko. Ano ho kinalaman ni Mariel Padilla sa usaping politika? Bakit dinadamay ng
Ha? Natatawa na lang kami sa iyo, kuya. 'Di ba? Masyado kang, alam mo, nagpa-apekto ka sa pera, sabi ni Aling Marie. Oo, hindi mo na alam kung ano yung boundary, ano yung dapat nasan ka, ano yung mga binibitawan mo salita, ano at sino ang binibira mo. 'Di ba? Iglesia, binira mo na. Sinundan mo pa ng mga kapatid na Muslim. Sino naman isusunod mo? Eto si Mariel Padilla. Nako po. No? Sa itsura pa lang ito ni Mariel, talagang pok. Alam na Grabe sunod ka, doon. kuya. Hindi na natin didiretso. Sa itsura pa lang nito ay talagang malan. Yan, malan. Magagaling naman yung mga kasama natin dito, di ba? Magdugtong. Etong babae na ito, palibhasa kasi, mukhang pe. Yan. Kaya pinili niya si Robin Padilla kasi magiging kasabwat niya to At saka kapakipakinabang sa kanya si Robin Padilla dahil nga naman syempre, di ba? Ngayon, may sinasabi po itong si Alam mo, cyber libel na magiging kaso nito kay Senador Robin Padilla. Just in case na mapanood ito ni Senator Robin. Hindi na ho ito pangkikritismo. Gumagawa na ho ito ng sarili niyang kwento na gusto niyang paniwalain ng taong bayan sa mga sinasabi niya. Kung halimbawa ho, vlogger ka, komentaryo, reactionista, hindi mo gagawin magawa-gawa ng tagpi-tagping istorya at sasabihin mo sa taong bayan, at pwede ba kuya, please lang, huwag mong sasama ang taong bayan sa mga kwento mo. Hindi ho maganda. At wala naman sigurong maniniwala sa'yo. So kung kayo ho ay naloko, yung iba dito naloko ng taong ito, naku. Sa alalahanin mo, yung sinabi ng isang vlogger. Muslim yun. May sinabi siya dun. Huwag kang iwasan mo manira. Oo. Kasalanan ho yan. Kasalanan. Yung maninira ka, gagawa ka ng istorya mo, kasalanan ho yan. Mag-focus ka lang doon kay Senator Robin kung alam mong meron siyang ginagawang kamalian. Huwag mong ipapasok yung sino man tao na hindi naman involved sa politika. Yan ang pakatandaan mo. Dahil diyan, libelo ang magiging kaso mo dyan. Pero anyway, gusto mo yan malapit na rin naman ng 2028. At bukod doon, siyempre, alam mo naman, ito si Senator Robin. Baka mamaya mapikon sa'yo yan. Dito tayo pasok sa panibagong mga video natin. Bahala na ho ang mamang yan. Matapang naman ho ata siya. Kaya niya naman sigurong salagin, yung mga, siguro, pwede siyang kasuhan ni Senator Robin dito dahil hindi naman si Senator Robin ang binabanggit niya dito, kundi yung asawa at may bahay na sinabihan pa ng pok, sinabihan pa ng malan, at sinabihan pa ng mukampe. Isipin niyo mabuti, yung mga ganung bagay na binibitawan mo, pagdating ho ng tamang oras, tamang mga bagay-bagay at tamang panahon, hindi lang simpleng kaso ang cyber libel, kuya. Hindi ho simpleng kaso yan, Baka mamaya, sabi nga nung isang vlogger kanina doon sa vlog natin, baka maglumuhod ka at humingi ka ng tawad. Di ba? Eto na. Ginamit lang ho ata itong apat sa 18 Marines. Ginamit lang ho ata at ngayon, siniwalat na ho ni Attorney Baligod na namumutla daw ho yung isa sa kanyang naka-video call. Hindi natin alam bakit namumutla. Hindi kasi nila inisip kung ano yung mga bagay-bagay na pwedeng mangyari. Gagamitin lang kayo ng mga politika na yan, mga politiko na yan. Pero pangunahan natin yung ulat dito na talagang si Saldico, si Martin, alam nila kung sino ang mastermind. Pansin nyo yung takbo ng panahon, Yan. in-announce muna na ginamit yung mga Marines, ilang Marines, Yan. na sa kaso ni Romualdez. Pagkatapos, biglang nag-announce si BBM
nakasuhan na si Romualdez. Tapos ilang araw, bumaligtad yung mga Marines. Yan na. Tapos ngayon, sinasabi, kahapon lang, kagabi, sinasabi ni Auntie Claire na nahihirapan daw kasuhan dahil dun sa Marines. So parang planado yung nangyari. To the point na ngayon, they have justification na wag nang matuloy yung kaso kasi nga dahil nakasalalay lang dito sa Marines. What do you think of this? That's exactly what I said. Ano, itong disenyo, this is orchestrated, ito ang plano sa tingin ko ng yung pagtatahi-tahi ng mga kaganapan na ito. Kasi ang bottom line, eventually nakinabang si Romualdez dito. Yun! Kung ano man ang sabihin ni Boying Remulla, that's not material anymore. The fact of the matter is, bumaliktad yung 4 na Marines, ngayon siya, pinapakita niya na ang suspetsya niya si Romualdez. So sa pagsususpecha niya na to, si Romualdez pa rin ang nakikinabang. So I think that this is an elaborate story. Ano kunya, parang ang ganda ng pagkakasulat ng telenovela na ito. Attorney, mas maganda nga yung nangyayari ngayon dahil nakikita ng taong bayan kung sino yung umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte. Mas lalong eto si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi ngayon, it's either you are against or you are for Walang gitna Yung mga Tama. gitna, nayayari, nakakasuhan. So talagang Tama. dito lalabas kung sino yung okay, sino kalaban. At dito malalaman natin kung sino talaga yung nabigyan na napaboran ng administrasyon ni Marcos. Tama po, kasi ganyan na nagiging strategy ngayon. Ano, kapag ikaw ay umuupo sa gobyerno, nagsasalita ka laban sa gobyerno, mas malamang ay magkakaroon ka ng problema. Kakasuhan ka, gigipitin ka. Kaya nga yung asawa ko natatakot na para sa akin. Baka ika naman pati tayo ay madamay dyan. Kasi somehow yung mga sinasabi ko has reached the level of the national consciousness. Marami nang nanonood ng mga videos at ginagamit nila yung mga video na sinasabi ko. At nararamdaman ko na rin yung opposition sa akin, even in my profession as a lawyer. Kasi sa totoo lang, maraming mga abogado, mga professionals ang nasa hanay ng mga pink, ng mga dilaw, yung tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung mga woke, ng mga tao, nakakaramdam na ako ng pushback from this sector. But wala naman akong pakialam doon sa mga iyon. Basta tayo, we're just doing what we think is right, and we continue doing it for the country, for the republic. We are doing whatever we can para sa taong bayan. Yan ang tama. Yun ang maganda. Hanggat may mga taga-suporta at hanggat naniniwala tayo na si BP Sara ang pag-asa ng bansang Pilipinas, wag ho tayo magsasawa na magpatuloy sa pagbablog. Wag ho tayo magsasawa na ipagtanggol ang Vice President. Katunayan yung nangyayari ngayong impeachment trial na yan, wala na hong pag-asa yan. Kaya ngayon naggagawa na ho sila ng panibagong taktika nila o plan. May plano na naman sila na kung sakali na hindi ho makonvict si BP Sara, makasuhan at makulong si Vice President Sara Duterte. Diyan ho kayo nagkakamali. Kayo mga natokwa, hindi ba ho kayo nag-iisip? Vice President ito ng Pilipinas. Hindi ho ordinaryong congressman at mayor lang ang hinahanapan nyo ng kwento. At hindi ho ba kayo nag-iisip na 32 million ang bumoto sa Vice President tapos gaganyan ninyo. Kaya ngayon, kita niyo yung unang slide natin, yung unang picture na pinakita natin. Naghahanap na ito si Ngagba nang may endorso niya. Akala naman niya kahit sinong endorso niya, tatagos sa pagkapanalo kay BP Sara. Diyan kayo nagkakamali. Mahihirapan at mahihirapan kahit sinong gawin yung manok. Si Ate Lenny, ano nangyari? Nagpanggap po na may survey daw na mataas. Yung dalawang tolpok, ano nangyari? Laglagan ko ka, hindi mananalo yan. Sino pa ilalaban? Yung virus. Nangangarap pa rin maging president.
Anong kalidad meron niya? Anak ka ng tipaklong mo. Wala hong tatagos at wala hong mananalo at walang makakampantay kay BP Sara. Ngayon, paano mo papatunayan yan, Kuya Goods? Meron akong papakita sa inyo. Relax lang kayo. Oo, relax at papakita natin yan. So, breaking news. Wala pa rin makatapat sa lakas ni BP Sara. Political analyst Lito Banayo says BP Sara remain unmatched in strength and charisma is still 2028 front runner. Oh. Di ba? Alam na ho ng mga political analyst yan. Hindi ho nyo makayang, sabi ko nga sa inyo, sino na nga pinakamatindi yung ipantatapat? Ang matindi-tindi lang na medyo angat, ha? Si Lenny na lang. Ngayon, ano pa nangyari? Hindi ho aabot kahit kalahati. Okay, Bongbong nga, hindi na kalahati. Oo, di ba? Hindi, alam nyo bakit ano nangyari dyan? Kaya nadala ho ang mga bangag sa victory. Dahil yan sa mga Duterte. Yan ang malaking katunayan dyan. Kung hindi ho nalaman ng taong bayan na magtatandem ang dalawa, hindi naman ho iboboto yan si Ngagbay. Ano ho ba ang mentalidad ng tao sa pamilyang yan? Di ba? Alam nila, Mande the Rubs. Alam nila, mga angker. Alam nila, oo, maleta gangers. Paano pa iboboto? Di ba? Tapos ngayon, pagtatanggol dahil yung pera daw nila, talagang pera niya, wow! Totoo ba? Kung mayaman pala kayo, bakit pa kayo tumakbo ng pagkapanggulo? Sipin nyo nga yun. Kung marami pala kayong pera, bakit nandyan pa kayo sa posisyon nyo? Ayaw yung bitawan. Diba? Kakalorky kayo, gagawa lang kayo ng kwento Hindi nyo paliwanagin. Ang bawat politiko, maliban lang sa mga Duterte at sa alyado ng mga Duterte, ang bawat politiko, meron mga hangad yan. Kaya naman magtatakbuhan yan. Kaya gumagastos yan para lumaban sa kanilang mga politikong karera. Dahil pagdating na ng kalagitnaan o bago magkalagitnaan, mag-iipon na ng mali-malita yan. Diba? Simplihan lang natin. Wala hong ipantatapat dito kay BP Sara. Mahihirapan sila. Kahit ano gawin nila, mamumblema sila saan sila kukuha ng pantapat kay BP Sara. Diba? Kayo, andyan yung comment section. Pwede kayong magkomento, malaya kayong magkomento. Kung mag-comment kayo, totoo ba? Na walang ipantatapat kay BP Sara sa pagkapangulo. Totoo ba na ilalampaso ni BP Sara lahat ng mga katapat niya? Sabi ni political analyst Lito Banayo na hanggang ngayon, maliit lamang ang naging epekto na magpatuloy na impeachment trial sa political standing ni Vice President Sara Duterte. Totoo naman. Paninira na lang talaga. Ayon kay Banayo, nanatiling malakas ang tiwala at suporta ng publiko kay BP Sara at hindi pa niya nakikita na malaki ang binaba nito. Yung survey, yung pinapakalat nilang Peking survey, mahiyaho kayo. Sasabihin nyo, 42, 45. Wow! Mahiyaho kayo. Ito katunayan. 26% sa Bisaya, 76% sa Mindanao. Doon pa lang, tapos na kayo Diba? Yung impeachment hindi maapektuhan si BP Sara yan. Yung pagkapanalo ni BP Sara, malabo. Lalo pang lumalakas. Yan ang katotohanan. Ngayon, punta tayo dito. Doon sa 18 Marines na naging 14 Marines. Eto na. Magkakabistuhan na Bakit pa kasi kayo nag-recant? Bakit kayo? Saan ho ba? Sabi nung isang nakulong at nagkaroon ng piyansa, ito daw hong apat nag-recant, parang nahatagan daw di umano ng 22 to 25 million. Wow, paldo! Ang sarap, no? Ngayon, ito pakinggan nyo yung sinasabi ni Atty. Baligo dito. Malaman
kung ano yung mga circumstances sa pag-recant ng apat. Okay. No? So, ang sabi ko, matagal na po kasi silang target of Ay, wait lang. focused operations. Ay, nako, wala. Ano nangyari doon? Ulitin natin ha. Tumayo kasi ako. Inayos ko yung electric fan. Ito ang gusto daw mangyari. Ano? Tinitingnan ng Office of Ombudsman. And second, gusto nilang malaman kung ano yung mga circumstances sa pag-recant ng apat. Okay. No? So, ang sabi ko, matagal na po kasi silang target of focused operations, no? Psychological, financial, and well, may mga threats, no? Ginagamit kasi nila yung barangay officials, may nagpapanggap, hindi ko alam kung totoo, o na NBI, na kinikase yung bahay. In fact, I think na-record ni Orbilio yung sinabi ni Bolontate na sinabihan si Bolontate, nasabihan si Orbilio na kinasing ng NBI yung bahay niya. Hala! Oo. And ang sabi nga, alam nila na doon sa bahay mo sa likod may river. Ganon, no? So, kasi si Bolontate tumawag kahapon sa isa. Sa 14 mo. Sa 14. Oo. And then may mga sinabi siya na hindi ko muna masabi ngayon sa inyo. Pero in essence, ano? Nagre-regret ba o ano? Paano? O nagre-recruit pa na magre-recant? Mixed eh. Nagkukumbinsi siya, but at the same time, nakita nila na namumutla siya na namamaga ang mata. Hala! Ano kaya nangyari doon? Namumutla at namamaga ang mata. Mukhang palaisipan ito, Attorney Baligot. Bakit may ganun? Namamaga ang mata. Tuloy! Ito na nagkita. Hindi, video call. Video call, okay. And it appears that they are being some sort of detained. Kasi hindi sila makalabas kung nasaan sila ngayon. Yung tatlo, Yung apat. Ayan na. Ito isang malaking problema ha. Hindi ho makalabas kung nasa sila ngayon. Ibig sabihin, hawak ho sila. Di umano, o kinukulong sila, di umano, yan kasi. Pag kayo nagpasilaw sa kaperahan, ayan ang mga mangyayari. Hahawakan kayo ngayon. Hindi kayo makalabas ayon sa video. Anong ginawa sa inyo ngayon? Dinetain ba kayo? Dinetain? Doon sa apat ho na Marines o ex-Marines na sinasabi nila, ano ngayon? Sino ngayon ang may problema? Bakit itong natitirang 14, malaya naman ho at napapiansahan sila. Bakit ngayon? Nagtatanong kami, bakit ang problema ay hindi ho ata kayo pinapalabas? Question lang ho yan ha. pa. Sino may hawak sa kanila? Ha? Detained by whom? Kaya nga, hindi ko masabi yung ibang detalye, no? Okay. Kasi titingnan natin kung paano mag-evolve itong situation. And I am praying na sana na basta mabuti silang kalagayan. Apat. You can say under threat yung apat? Hindi sila makalabas kung nasaan sila eh. Nako. Sa pool. Paano yan? Masahol pa pala sila sa bilanggo yan. Kung ganyan. Yung apat ho na bumaligtad o nag-recant na kanilang mga testimonya, hawak-hawak ho ba sila sa leeg ng kanilang bagong boss? Ayan. Sa malaking question lang ho, nananahimik kayo dito sa grupo ng 18 pa rin kung ano-ano naisipan nyo. Dahil ho ba sa pera? Nagtatanong ho lang si Aling Desma. Ngayon, eto ho, karma na ho ba itong matatawag doon sa mga taong nag-recant? Ang tawag ba dito ay yagaba, sabi ni Aling Marie? Can I say that they are under threat?
Or controlled or they, their movement is restrained. Aray. Yun yung impression na nakita ko doon sa conversation nila kasi nag-video call. No? okay. So na-record yung dito po? Were there during the video call? Wala ako. After na. Pero ipinakita na lang sa akin after. So na-record? Opo. Sir, nabanggit ba kung paano sila napunta doon o bakit sila magkakasama? When was the last time you saw them? Actually, the very night before nag-press con sila, nagpaalam sila sa akin. Actually, matagal na yung sinasabi nila sa akin to. Sabi ko, hindi ko kayo pipigilan. Kung ano sa tingin nyo yung tama, kung ano sa tingin nyo yung makakatulong sa inyo, go ahead, sabi ko sa kanila. Pero walang sisihan later, sabi ko lang. Yan. So ba, nagsisisi ba yung apat niyan? I'm not sure. Okay. Malamang. Hindi makalaya eh. Di ba? Hindi lang ho masabi ni Atty. Baligod na siguro alam niya na nagsisisi na ho yung apat at biglang binawi yung kanilang testimonya. Kung halimbawa magsasabi sila na binayaran sila, hindi mas lalo nakakahiya. Namumugto ang mata at hindi humahagilap kung nasaan na. Ayon sa video, hindi natin sabi nga di ba, hindi malaman kung nasaan sila. Diba? So kung halimbawa ho, ano ho matatawag nyo? Gaba o karma? Andyan ho yung comment section. Maaari ho kayo magkomento doon sa apat na 18 Marines. Sa apat doon sa 18 Marines. Ngayon, doon naman sa pasmadong bunganga na bulager. Oo. Payo ko lang sa iyo, sir, boss, amo manager. Oo, kung kritiko ka ng mga pangit na pamamalakad ng mga isang politician o isang politiko, huwag ka ho mandadamay ng ibang tao. Yun lang yun. Simplihan mo lang. Oo, wala ka sa boundary. Wala kang alam sa buhay ni Mariel. Wala kang alam sa personal na buhay ni Senator Robin para husgahan mo sila. Ngayon kung umabot ka sa video natin yan, ako naman ho ay maglalambing. Kung meron kang mga suggestion at meron kang reaction, andyan po yung comment section. Pwede kang magkomento at pwede kang mag-suggest kung ano yung gusto mo. At ito naman, shoutout segment tayo ha. Shoutout muna tayo ha. Medyo marami-rami rin tayong isi-shoutout ngayon ha. Sabi ni Byron Palacio Henderson, shoutout sa iyo sir ha. Shoutout sa iyo Byron Palacio Henderson. Shoutout sa iyo sir. At syempre kay Ma'am Pasita ha, special mention ka ma'am ha. Shoutout din po sa iyo. Sino pa? Si Ma'am Amira Timberlake. Shoutout po sa iyo ma'am. At kay Ma'am Damanusan, shoutout po. Ma'am Malu Survivor Mix Vlog, shoutout po sa iyo. Shoutout din kay Kit Cute 2025. Shoutout po Mark James Teroy. Sabi niya, Kuya Goods, pinaka-special shoutout mo ako next vlog mo. Okay, ito sir. Special shoutout sa iyo, Mark James Tatoy. Ayan ha. Okay, Oman Estrada, shoutout po sa iyo. Ma'am Damanusan, shoutout po. Joy Aguie at Marciana de la Cruz, shoutout po sa inyo. Noreen Madel, shoutout po. Winnie Cuadera, shoutout sa iyo, ma'am. Wilmot, shoutout po sa iyo. Jefferson Byron, Joyson Byron, shoutout po ha. Maridel Lim, Blast 0406A, shoutout po sa iyo mula Colubian, Leyte. Sir Amel Arnel Lado, shoutout po sa iyo sir ha. Sino to? Matil Darius, shoutout po sa iyo. Sabina Castillo, ma'am, shoutout po sa iyo. Adonis Amente, Francisco Matabilas, shoutout po. Johnny Boy, Relan Lozano, shoutout po sa iyo. Chuchu, shoutout po. Sunig sa Sunlight 9008, shoutout po sa iyo. Yvette Akan Ancha, shoutout po sa iyo ma'am. Jefferson Valles, Maestro TV Original, Jofin K2K, shoutout po sa inyo. Ma'am Pasita, shoutout po sa iyo. Sherry Esquivel, Gob Bob Sarugal, shoutout po sa iyo. Margie Lalosa, Lourdes, Sina Marol,
Teodorico Gutierrez, shoutout po sa iyo. Jose Marie Cuesta, shoutout po. Vinvin Sakalam, shoutout po. Maria Teresa Mimitra, shoutout po sa inyo. Sheneline Tikling, Danilo Collante, shoutout po sa iyo. Renato Francisco, Adelaida Aresodalde, shoutout po sa inyo. Manhattan Edits, Montejo Montenegro, shoutout po sa iyo. Aaron Monhart, shoutout po Nes Livistre, Armando Murilla, Leonora Esperon, Ismael Montañez, Regor TV Channel, shoutout po sa iyo. Lea Arbuis, Carl Binagen, Danilo Cullantes, Elises James, shoutout po sa iyo. Capis Channel 8790, shoutout po sa iyo. Renato Francisco, Ma'am Ilyango 1990, Amelito Huntilla, Virginia Marcos, Daniel Tonggol. Sir Daniel, lagi ito nanonood sa atin Sixto Dalmasio, R. Biston, shoutout po sa iyo. Pop I 8466, City Heart, City Hearter. Kerubin Castro, shoutout po sa iyo. Evelyn Hamilton, Renato Francisco, Carla Vinagen, Banaay Wilmer, shoutout po sa iyo. Renato Francisco again, Cesar Tejada, Salvacion Bacunata, Nenita Talucio, Report TV Channel, Rigor pala, sorry. Renato Francisco, Stone Creek, shoutout po sa iyo. Mario Sayaw, Juan Cheka, and Nadkali Vlog. Yan, kung umabot ka sa shoutout segment natin, ako naman ho'y maglalambing. Don't forget, at kung bago ka pa lang sa ating channel, andyan po yung subscribe button. Hanapin nyo yung bell, pindutin nyo yung bell all nyo. Salamat po hanggang sa muli. Bye-bye!